Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Gina G sa talakan, pero mas game kami sa talakayan. Dahil ang agenda namin, peace be with you, ang lahat sa ending. Dunita ng uswa ang muse ng laking orago ng Team Pula! Maayos at mahinahon na usapan, yan ang laging panalo. Ryle Santiago po ang team leader ng mga totoong bida sa eksena, ang Team Puti! Nako! Dito, bawal ang antayan, kaya simulan na natin ang... Face-to-face harapan! Mga payo at turo nila ang magtutuwid sa ating buhay. Our harapang tagapayo. Our legal authority, Attorney Lorna Kapunan. Our spiritual advisor, Dr. Lau, Brother Jude Banaan. And our expert for mental health, Dr. Camille Garcia. At eto na ang walang inurungan. Lakas loob nararampa sa gitna ng awayan. Narito na ang pambasang atin ng masa. Corina Sanchez-Roa! Teka muna. Bakit natataranta kayo? Sila po. Sila? Kasi ang ganda-ganda mo ngayon, Ate Corinne. Ang fresh. Gusto mo lang masabihan na Naghihintay. I am pleased to meet you. Yeah. Ayan, yung klibe, yung kanyang kambal. Oo, yung kanyang kambal. Well. Si Lumalaki Donita at si Nose. Yes. Ayun. Si pambansang pretty at pambansang pogi. At ang ating trio tagapayo. Narito na naman kami para subukang isalba ang mundo. Wow. Ayan. One problem at a time. O eto na. Alam nyo ba kung ano ang sanla tira? Ito yung pwede mong tirhan ang bahay na isinanla sa'yo. Okay? Ito ang reklamo ngayon sa atin ngayong hapon. Laking gulat kasi nang nagrereklamo na ang bahay na isinangla sa kanya na plano sana niyang tirhan ay isinangla rin pala sa iba. At meron nang nakatirang iba. O paano ngayon yan? Saan ngayon ako titira, di ba? Ayun, double trouble sa double deal. Ba't naman ganun? Sinanla mo pa sa iba yung bahay. Alam mo nakasanla sa akin. Sinira mo yung tiwala ko pati pagkakaibigan natin. Sinugod at inireklamo ni Bembem si Lynn dahil sa nalaman na dobling pagsanla ng kanyang tirahan. Sana, Bem, inausap mo muna si Lynn ng maayos. Hindi yung basta-basta sumugod ka dito sa pwesto niya. Pares kayong napahiya. Sa nangyaring dobling sanlaan, mababawi pa kaya sa oras na magkasingilan at magbayaran ng kaliwaan? Ang sinanglaan ng bahay na ngayon ay problemado kasi ayun na, meron ng ibang nakatira pala doon na isinangla din doon sa taong yon. Eto na ang nagrereklamo. Bem, humarap ka na! Ano, Bem? Anong problema? Ayun nga po,
ma'am, yung sinanla sa akin ni Ate Lynn na bahay, may iba nang nakatira. Okay. Tapos, bala ko po sana siyang paupahan. Para magkaroon po ako ng income kasi may anak po akong may sakit. Sinangla sa'yo ng magkano? Ng 20K po, ma'am. 20,000. Ang usapan po namin, sa loob ng 1 taon, tutubusin niya po sa akin. Nakita mo, may nakatira ng iba. Nung dadaling ko na po yung mangungupahan, ma'am, nakita ko, may tao na dito. Nagulat po ako, ma'am. Oh, Nasok po ako kasi ang expect ko, walang nakatira kasi nung sinilip ko po yung bahay, wala po talagang tao doon. Okay. O, anong nangyari pagkatapos? Sino ka? Ganon. Tinanong ko Sino po, kayo? kilala ko naman po yun, ma'am, kasi kaibigan din po namin. Kaibigan mo rin? Opo. Okay, ngayon, so kinumpronta mo ngayon yung kaibigan mo? Opo, tinanong ko siya, bakit siya nandun kung, sabi ko, Bibian, bakit nandyan ka? Sabi ko, nagtanong ka ba kay Ate Lynn? Sabi kong ganun. Sabi niya, oo, kasi sinanla niya sa akin to eh. Ano po ako nawindang, ma'am? Okay, magkano daw ang sangla sa kanya? 15K po. 15? Opo. Okay Pero- din Pero po yun, laway lang po usapan yun, yung pagkakasanla nila. Sa akin po kasi meron akong kasulatan, mami. O, tingnan natin sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, ang kanilang kasunduan. O, ito ba yung kasunduan ninyo? Opo, ma'am. Ako po si Melinda Garcia. Tama ba? Opo, ma'am. Ayun. So, 20,000 sa loob ng 1 taon kasama ang aming lagda. Patunay na kami ay nagkasundo. Sino ang ma'am. gumawa nito? Ako po Magaling. mismo nagsulat. Aba, Ang ganda ng sulat mo. So, yung Hindi nga nagsanla, Melinda, pinagsanlaan, Judy Ann. Ang galing mo marunong ka. Tama ito, tama yan. Opo. Okay, so, meron siyang katibayan, kumbaga may resibo ang kanilang kasunduan. So, ano naman ang sinabi nitong si Lynn? Pinumpronta ko po siya, ma'am. Oh. Sabi ko, Ate Lynn, ba't naman ganun? Niloko muna ako, may iba na palang nakatira doon. Sabi ko, sinanla mo sa akin, sinanla mo pa sa iba. Paano naman ako? Oo nga Kasi naman. tinulungan kita eh. Oo. Tapos ako, niloko mo. O, ngayon, ano sagot Sabi- niya? Ayun, ma'am, sabi niya, ibabalik na lang daw po yung pera ko. Sabi ko, kailan pa? Sabi kong ganun sa kanya. Alam naman po niya kung saan galing yung pera na yun, ma'am. Saan ba galing? Inipon ko po yun, ma'am. Pampagamot po talaga ng anak ko yun. Kasi yung anak ko, ma'am, lumalobo po yung mukha. Ayun po yung totoo dun, ma'am. Kasi lukuhin niya lang po ako. Naiintindihan ko naman po siya eh. Kasi minsan tinulungan niya nga po ako na pinahiram niya po ang pambiling gamot ng anak ko, ma'am. Pero hindi ko in-expect na lulukuhin niya po ako dahil lang sa pera. Ako, ano kaya yun? Hindi ko po Baka may alam. abscess. Ma'am, clear po siya sa panoramic x-ray. Oh, hindi naman daw cancer yan. Tapos tinig po sa ENT, wala pong cyst. Wala pong bukol. Oh, Gusto pong malaman kung may tubig ba. ano pa daw ang kailangan gawin? CT scan. O CT scan, tapos i-check ng ENT. Siya ang nagbigay ng doble problema dito kay Bem na pati yung kanyang hanap buhay at kanyang anak ay apektado. Eto na po si Lynn, ang nirereklamo, humarap ka na. Manloko ka! Yes mo na kasi! Ang pakila mo! Ang ikaw din! Niloko ka! Mahungutang ka rin sa tindahan ko! Niloko mo pa ako! Sama-sama ng ugali mo! Ako ba masama Gusto ugali? mo ba ipagbalita sa Dahil buong sa baryo? mga kautangan mo, hindi mo mapapayaran kung di dahil sa akin. Ang tinutulungan din kita dati. Pero ganun pa rin ang ginagawa mo sa akin. Ate Lynn, binayaran Masama ko ba yun. ako sa'yo? Pero yung ginawa mo Yung sa akin, mga anak mo, panloko yun. pupunta sa bahay, humingi ng pagkain natin, pahingian ng pagkain, pero ganun pang gagawin mo sa akin? Ha? Utang yun, hindi yun Hindi! eh. Hindi yun utang! Hindi mo talaga binabayad, hindi ka talaga marunong magbayad! Pinagkakalat mo pa na ako ay masama ang ugali ko? Totoo ano ba naman, talaga yan? Ha? Sandali lang, eto ngayon ang harapang tanong sa'yo, Lynn. Na mamaya mo sasagutin, sinadya mo bang lokohin si Bem dahil sa iyong pansariling pangangailangan? Yan ang kanyang sasagutin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Pude! See you, sissy mama. Face to face. See
na sa kanilang depensa. Suko na kayo! Medyo majijirapan kayo. Oo. Dapat pula! Ang inyong ipinaglalaban. Okay, tingnan natin. Aminado ka naman, Lynn, na doble ang pagsangla mo. Aminado naman po mama ko eh. Kaya nga po, kasi alam ko po sinangla sa kanya. Pero po kasi nagipit po kasi ako, medyo mahina rin po kasi ang tindahan Pa rin ko, niya, tita. niloko mo pa rin ako. Kaya so kinakausap ko rin siya naman, mag-antay lang po kasi kailangan ko talaga yung pera. Kaya ako naisangla ito kay Bimbin. Ay, kay Bibian. Okay, pero sana nangutang ka na lang, hindi nagsangla ka. Kaso nga po, wala na rin magtiwala sa akin. Kasi Wala kang nga po, pinipiling tao. hindi raw po ako marunong magbayad. Yun ang sinasabi nila. Ay. Kaya hindi na rin po ako makautang sa iba. Kasi may reputasyon na daw siya. Nangyari na ba ito dati? Opo, ma'am. O kaya medyo may reputasyon ka Mahirap na po ako makapag-utang, ma'am, sa ibang tao. Hindi na po ako binibigyan. Ayun. Okay, teka muna. Ano ba ang pinagkakabuhayan mo? Yung maliit lang pong tindahan ang pinagkakakitaan ko po, ma'am. Maliit na tindahan. Opo. Ito ngayon ang pinagtatakahan natin. Bakit siya pa yung galit? Di ba? Bakit ikaw pa yung galit? Ikaw Oo naman nga. yung nagkulang. Baka may kinalaman sa buhok. Babayaran ko naman po sana siya, ma'am. Kaso nga, napapahiya na po ako sa tao. Ayun, napapaya naman pala, kaya ayaw na magbayad. Kahit na! Diba? Kaya gusto ko. Kaso, nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Sobrang sakit ng salita mo. ng tao para sa pera. Walang ka. Walang Huwag ka kaya ka nag-isip. kasi sa ginagawa mo. Puro ka na lang Mas utang. matanda ka sa akin. Mga kapitbahay nga doon. Ito ha, baka meron itong mas malalim na pinaghuhugutan ha. Kasi minsan daw nagpa-reband si Lynn kay Bem. Parang walang nangyari masyado, no? Wala po. Okay. Ma'am, in-issue niya po ako, ma'am. Ang Oo. ganda po ng pagkakagawa ko ng buhok niya. Ang ginawa po niya, ma'am, nag-DIY na bleach po Hindi. siya. Kasi alam mo kung bakit? Hindi, wag Dati mo ang ganda ng sisisihin. buhok ko. Alam mo yan, ang ganda ng Wag mo buhok mo. sisisihin, Ang buhok Ate ko Lynn. talaga sobrang ganda. Nung niriban mo siya, lalong pumangit after ano. Ano ang ginawa mo sa akin? Siguro kasi may galit ka nga sa akin. Ano ang ginagawa mo sa akin? Kaya Bawal yun. Sinabi ko sa'yo yun. Yun yung Sinabi ko sa'yo yun. sirain mo yung aking buhok. Napakaganda kasi hindi ka. Sandali lang. Dito muna tayo sa dobling sangla. Attorney Kapunan, ano ang kaso doon? May kaso yan, sigurado. May kaso yan kasi parang double sale yan. Ito double sanla. Yung unang sanla is valid. Yung pangalawang sanla double na yan. Miski na first verbal at saka bad faith. Ayun. So invalid. Okay, so, kung paalisin mo na lang yon, total siya naman talaga yung nauna, edi happy lahat. Yun na nga lang, ang makakaaway mo next, yung susunod nating guest, yung magagalit sa'yo, yung pinatira mo doon. Yun dapat ang kaaway mo, hindi ito eh. Tama. Diba? Yun dapat ang makakaaway mo. Pwede mo bang Ma'am, ako yung paalisin? niloko niya eh. Pwede mo bang paalisin? Pwede ko naman po yung paalisin, ma'am, pero tigilan niya lang ang bunganga niya, kadadaldal sa mga tao. Ayun lang yung nasabi ko Hindi sa tama kanya. kasi yung ginawa mo. Siyang may Nanloloko ka ng Ayaw niya tao. tigil, ma'am, na tayong dalawa lang. Huwag ka manloko ng tao. Gusto niya ipagkalat, ma'am, daldal siya ng daldal. Alam po ninyo, parati natin Wow, kasi sinasabi. pera. Parati Marites ka natin kasi. sinasabi, kailangan talaga ang resibo. Eto may kasulatan at ang witness sa pirmahan at kasunduan nila Bem at Lynn, haharap na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Alam nyo, marunong talaga itong si Bem kasi hindi lang siya nagkaroon ng maayos ng mga pananalita sa kasunduan, ano? Meron pa siyang witness. May mga witness pa siya dito, si Delia at saka si Geraldine. So maayos, malinaw na malinaw po itong kasunduang ito, ano? So, tingnan natin, kausapin natin isa sa mga witness. Siya ang nanloko daw kay Bem. Siya pa ang may ganang magalit. Ayon kay kakampi ni Bem na si Delia. Isa sa mga pumirma sa kasunduan, Delia, humarap ka na.
ma'am, siya yung dating kaibigan ko, ma'am eh. Mas matagal akong naging kaibigan niya kaysa sa kanya. Oh. Halos, ma'am, ang sinasaluhan namin pagkain, ma'am. Halos magkasabay kami kumain. Tuwing aalis po kami, ma'am, magkasama kami. Kaya nga po ang tawag namin sa kanya, busy po, ma'am. Witness ni... Lahat naman kayo yung magkakaibigan talaga. Opo, dati. Okay. O, so, pumirma ka dito. Opo. Malinaw naman yung usapan. Maganda. Malinaw naman po. Nakita mong binigay niya yung pera. Opo, kasi nandun po ako. Okay. Kasi sabi ko kasi sa kanya, sige, kunin mo na kasi kailangan din naman daw niyang pera. Eh, may pera nga naman siya, pang ano nga daw sa anak niya. Sabi ko, kung gusto mo madagdagan, ano mo muna sa kanya para matutumubo. Oo, kasi syempre iniisip ni Ben, uy, kikita ako ng 1.5 isang buwan, tapos babalik pa yung 20 ko. Tama, Di ba, no? kasi Ganun talaga ang pang-budget na pag-iisip rin ng po, negosyante para mapagamot niya yung anak niya. O so, ikaw yung saksi. Ikaw rin na nakakita na may iba nang nakatira doon. Opo, pinuntahan ko po kasi yung bahay. Kasi kapitbahay ko rin po kasi siya. Oo. Eh, nalaman ko na yung kaibigan pala niya, pinatira niya doon sa kabila niyang bahay. Okay. So ngayon, ang ginawa mo, sinabi mo naman Sinabi ko sa kanya, siyempre, kaibigan ko rin naman siya. Oh. Ano naman yung sinasabi niyang doon sa inyong komunidad, pinagsabi mo na sa lahat? Ano ba yun? Hindi po, ma'am. Kasi nagpang-abot na po talaga kami. Dahil sa galit ko na nga po. Okay. At pinag-usapan na kayo? Opo. Oo, kasi... Nagtismisa na po siya. Oo. Kasi palautang po talaga yung tao na yan. Oh, bakit hindi ba totoo? Pinabayaran dahil tinataktakan mo ako, pinahihiya mo ko sa tao. Hindi ka marunong kausapin mahinaon. Mahiya ka talaga. Kasi kiusap ka lang mahinaon sa akin, babayaran naman kita. Sinanlaan mo na sa akin, sinanlaan ko, di ba? Ayaw mo makinig. Gusto mo kasi buo ibibigay sa'yo. Ngayon, kung ang asawa mo magkatrabaho, tapos yung problema mong yan. Tama po yun! Saka ayaw nga po, Tama ma'am, kami po yun. nag-aaway din ng Nako, dalawa. umuhulaan ko, Gusto ko umiinom na pa. nga po, ma'am, palayasin sa bahay ko Palayasin mo na. Kasi yung mga anak ko po, ma'am, ayaw nila po, ma'am, kami maging broken family. Teka muna, umiinom din. Hindi naman po siya umiinom, ma'am. Hindi naman. Kumakain Naman lang. po, tamad lang po talaga. Naku, ang hirap. O, eto naman, ang isa pang sinanglaan ni Lynn. O, siya ngayon na nakatira dun sa bahay. Okay? At kasalukuyang tenant niya. Okay. Pero nagbayad din ito ha ng 15,000. Vivian, humarap ka na. O bakit, Vivian? Reaction mo ako doon! Puro na sino ka? Ako may pirmahan kami! Pwede mo akong kausapin! Kaya ko magpaubaya! Kaya ko ka sa bahay! Huwag mo akong sasabihin, Vivian! Sinugod mo ako! Pwede mo ako sabihan, Vivian! Mag-usap tayo! May problema ako! Pero hindi mo ako sasabihan ako gano'n! Ayaw na! Binuusan mo ako ng bigas! Kaya ako ginawa yan dahil sinugod mo ako sa bahay! Trespassing ka! Binuusan mo ako ng bigas! Bastos ka! Ginawa ko! Ginawa ko yun! Ikaw ang may kasalanan! Ako may kasulatan! Ikaw na lang! Ikaw ang may kasalanan! Kaya ko magpaubaya! Okay, Vivian, hinahon tayo. Hinga tayong malalim. Kaya ko magpaubaya. O, teka Kaya ko muna, umalis. sandali lang. Nandito lang ako, ha? Hinga tayong malalim. Inhale. Exhale. Ayan. Okay. O, Vivian, hindi mo rin naman ito kasalanan. Malinaw naman na hindi mo ito kasalanan. Okay? Pareho lang kayong nabiktima ni Bem sa pangangailangan sa buhay nitong si Lynn. O, kasalanan ba niya yon? Ewan ko, hindi tayo makapaghusga. Pero, wala, ito na nga, nag-uusap na tayo. Okay, so, nauna pala siya, hindi mo alam. Hindi ko po alam. O, ito yung kasulatan, ha? Ito kasulatan. So, lumalabas sa mga petsa, tama ba, Lynn, na naunang magsangla dahil may anak na may sakit. Lumalaki yung muka. O, hindi niya mapagamot, imbis na ipang pagamot, ipapaikot niya pera niya. So, nagbayad ng 20. Nagulat na lang siya, nandun ka na. So, intindihin mo rin, di ba, kung bakit ito. Bakit inaaway mo naman siya, hindi naman niya kasalanan yun. Ma'am, yun nga po, ma'am, kasi nagulat po ako, ma'am eh. Siya na nakatira dun eh. Oh, so, Tapos- tama yung sinasabi ni Vivian, Vivian, may problema Opo, tayo. may punto kasi... naman po siya dun, ma'am. Oh, Kaso may ma'am, punto siya. Sinugod niya ako. Ma'am, kaso nung lalapitan Gumawa ko siya ng po siya, skandalo. kasi kakausapin ko po siya ng mahinahon sa loob ng bahay. Ma'am, binuhusan po ako yung sinasaing niyang bigas. Bastos ba ako, ma'am? Sumugod ka sa bahay bigla. Nasa pintuan pa lang ako. Naguhugas ako ng Nasa kanangan pintuan sa pa lang kaldero. ako. Binuhusan mo na ako. Pagpasok mo, bigla mo akong dinurot, pinagmumuran, lumayas ka sa bahay. Binuhusan mo ako. Sinabi ako. Ang dami
Huwag kayong dalawa mag-away kasi pareho kayong biktima. Dito, malinaw, alam na natin kung sino ang may sala. Yung punot dulo, pero walang panghuhusga, no? Walang panghuhusgalin. Paano kaya siya ipagtatanggol ng kanyang mga kakamping pula? Ewan ko lang, ha? Gusto kong makita kung paano nyo siya, dedepensahan. We'll see. Tutok lang dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Naku, ito na naman ang pinag-uusapan natin dito, ano? Utang. Ayan. Ano ang iyong prinsipyo sa utang? Talagang kailangan magbayad agad. Kasi okay lang naman ang utang, actually. Lahat ng tao naman, kahit mga malalaking negosyante, Oo. nangungutang naman po talaga. Oo. Ang ano lang talaga dyan is kung di ka talaga makapagbayad sa tamang oras, ikaw yung makiusap, maghingi ka ng extension, or pwede mo rin sabihin, naku, hindi ko makakabayad, pwede bang dagdagan, tubuan ko na lang ulit the next month. Parang at least nagko-compromise kayo nung tao. Kasi baka yung tao nga, kaya nga pinautang niya, pinaparolyo niya rin, ninegosyo niya rin, or whatever. So, para tumubo din naman talaga. So ngayon, sige, huwag mo na pahiram sa iba. Ako na lang hiram ulit, tubuan ko na lang. Siguro much better yung ganun po, ate ko. Ayun, siguro dapat talagang pinaplano ang utang. Paano ko ito babayaran? Saan ko ito gagamitin? May katapusan kaya ito? Dapat may ganun eh. Kaya lang, di ba, Ryle, ang iba talagang automatic, o sige, utang muna ako. Hindi na pinag-iisipan. Yes, meron akong isang kaibigan na nangungutang. Kaso alam kong may bad history siya sa utang. Kaya parang nagdadalawang isip ba ako, pautangin ko ba? Kasi medyo malaki yung hinihingi. Hindi rin naman biro. Alam kong wala siyang planong magbayad. So titingnan mo rin yung kausap mo. Opo. Ayan. Kasi alam mo naman, may konting reputasyon na rin siya, di ba? O ano ang salobin ng magkabilang kampo? Sige na, sige na. O dito muna tayo sa may problema. Dapat po, set your priorities straight. Dapat alam niyo po yung mga financial niyo po. Dapat alam niyo rin yung mga babayaran niyo. Kasi hindi naman dapat nag-priority yung luho. Dapat mas iniintindi natin yung pangangailangan, yung pagkain, yung mga tubig, yung mga bayarin sa kuryente, yung mga basic needs. Yun yung mas dapat nating bigyan ng priority kaysa yung mga luho, kaysa yung sa pagre-reband. Ayun po. Ito ang pakinggan nyo. Handa na siya. So, una sa lahat, Ate Bem, di ka man lang ba nagtaka? Wala pang sinasabi. Ano ba? Sorry po. Ate Bem, di ka man lang ba nagtaka? 20K lang yun, no? Sana bago ka pumirma sa kasulatan or bago ka nagsettle dun sa kasunduan nyo, is nag-background check ka muna. Tinignan mo muna yung process. Na-check ba yan ng barangay? Na-witness ba yan ng barangay? May notaryo ba yan? Alam nyo, sa simpleng dokumento, malaga yan eh. Kasi ang daming kaso sa Pilipinas. Di ka pa ba na-alarma doon? Alam mo, pwede kang basketball player. The best defense is offense. Yes, tama. Ang galing. Diba? Hindi niya madepensahan, so ang may kasalanan si Bem. Kasi daw hindi gumagawa ng homework. Oo, dapat chinek mo naman talaga. Dapat background check naman talaga, Ate Cory. Para lang bibili ka ng produkto, kailangan tignan mo muna kung may sira o wala, di ba? Dr. Love, anong walang panghuhusga, pero si Lynn, ano ang tingin mo? Kasakiman ba yan? O pagkadesperado? Nakita na natin, Lynn, ang pagkukulang dito, no? Ang kamalian natin. Sa Ecclesiastes chapter 5, merong sinasabi doon, totoo ito, pag-aralan nyo. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. So anong sagot dito? Kailangan dito yung contentment natin. Kung ano meron ka, yun ang pagkasyahin mo. Hindi kasi po pwedeng makita natin si Ate Coring na, bakit meron siyang gano'n? Ang ganda ng buhok niya. Kailangan magpa-rebond din ako. Wala ka namang kakainin, mamaya. So, let's be practical. Kung ano meron ka, maging kontento ka doon. And ask your husband to work. Yun ang susi. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Itanong mo kay attorney, kayong dalawa may responsibilidad sa pamilya ninyo. Utang, moral issue. Ang utang ay
binabayaran. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Attorney Lorna, legal advice sa pagsasangla. Paano ba ang maayos na proseso? Lalo na yung ganyan, wala naman talagang kumpanya na involved, sila-sila lang, sangla. Ano ang pinakamaganda? Tama yung sinabi ng Team Pula, no? Pag magsasanla ka ng property mo, dapat alam mo kung sino. Alam mo kung sino yung may kakayahan. Credit investigation yan. Kasi repayment ang sanla eh. Ngayon, ang written document, lagi nating sinasabi dito, lalong-lalo na, mas importante nga kung kaibigan or kamag-anak. Iniisip natin, ay kaibigan ko yan, hindi siya magtataksil sa akin. O, babayaran ako, hindi. Mas kailangan nga ang dokumento pag kapamilya or kaibigan. At idadagdag ko lang, kung gusto nyo talagang matibay ang agreement, panotaryo natin. Kasi yung although ang agreement sa batas, normally hindi kailangan in writing. Pwedeng handshake, pwedeng verbal. Pero kung may property concerned, lagi dapat in writing yan. Ngayon, para malaman ng buong mundo, panotaryo natin yan. Kasi baka sabihin nung ka-agreement mo, ikaw lang naman nung nag-imbento ng terms na yan. Ano? So, bad faith yun. Okay, Doc Camille. Paano kaya magagamot yung hindi nila mahawakan yung pera nila? Yung, di ba parang psychological din yun eh. Utang muna ako, uutang na lang muna ako. Hanggang mabaon. Ayan, siya pa yung galit. Ano ba yan? Ayan ba yung isang kondisyon ng utak? Okay, siguro ate ko rin unang-una, pag ang isang tao desperado, it can create yung mga possibility na ito na yung mindset ko, na wala akong options kasi nakita ko wala naman trabaho yung asawa ko, nalulugi yung aking tindahan. So, ang tendency, it can create a state of mind na ganito na lang gagawin ko. Yung magkakaroon ako ng options na mangutang ng mangutang. Ang problema dito, Lynn, alam mo kung yung magiging epekto nito sa mga anak mo. Kasi habit ito eh. Pwedeng mangyari yung anak mo din umabot sa punto na maging ganyan din sila ng pag-uugali. At hindi na rin nila iisipin yung kanilang reputasyon. Kasi yung nanay ko nga, utang ng utang eh. Hindi kami rin pwedeng maging ganito. At nakakalungkot kasi yung pagkakaroon ng ganitong klaseng reputasyon, ikaw na rin nagsabi, wala nang tutulong sa'yo dahil kasi ayaw ka na nilang pautangin dahil sa ginagawa mong maling ugali. So sana bigyan mo ng pagkakataon na ayusin mo yung sarili mo kasi ang malaking epekto dito nasa mga bata. Ayan. So, ano ngayon ang magiging usapan? Paano kaya magkakabayaran si Lynn at Bem? At si Vivian, saan naman titira kung sakasakali? Abangan ang mangyayari sa magkakaibigang ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Ula! Sinong sisimamon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Naku, paano kaya ito? Hindi ba natin napag-usapan yung bakit nagkabali-bali yung Haral? Tingnan nga natin sa mesa ng ebidensya. Meron pa ho kami hindi napapakita. Nagkasira-sira yung gamit niya dahil ito ang kanyang kabuhayan. Eto, plancha sa buhok. Bakit siya biyak? Pinukpok po niya sa pader. Pinukpok niya sa pader. Masama ka magalit, Lynn. Masama magalit si Lynn. Pinakulot niya po kasi yung bag ko, mami. Tapos ito, hinagis niya po. Ito naman hinagis niya. Ayaw na rin umandar. Hindi na po. So, paano ngayon ang kabuhayan mo? Hindi na po ako nakakapagpa-service, ma'am. Hindi ka na nakaka-service. Pero nasa iyo pa yung mga brush, mga ganon. Kompleto pa po. Ayun. O, kita nyo naman, kabuhayan niya, nasira. Destruction to property, damage to property rin. Ibang kaso na naman ito. O, ngayon, Vivian, ang sabi ni Attorney Kapunan, ang talagang may karapatan dyan ay si Bem. Okay? 2 buwan ka ng tira doon. Makakahanap ka ba ng ibang titirhan mo?
Ang gagawin ko po, uwi po ako dun sa mother ko. Uwi ka muna sa mother mo. Samantala, habang wala pa po ako na bahay, dun muna ako sa nanay ko. Oo. Ang kinagagalit ko lang po, hindi niya ako kinausap. Ayan, dapat next time, kausapin ng maayos. Galit din. Alam mo yung galit talaga, walang magandang patutunguhan. Diba? Alam nyo, sa halagang 5,000 na puhunan sa pagbabarbecue, o kaya ano pa ba yung mga binebenta? Fishball, kwek-kwek, 5,000 lang ha? Opo. Kikita ka na ng 500 isang araw. Opo. Higit ang laki sa sweldo ng nanay mong kasambahay. Opo. Maghanap buhay ka. Lalo na yung 15,000 na binigay mo sa kanya na hindi niya mabayaran, ibabalik ko sa'yo. Diba? Isinangla niya, 15,000. O, may utang siya sa yung 15,000. Tama ba? Tama ba? O. So, ibawas lang natin 2 buwan. Ibabawas lang natin 2 buwan na tumira ka doon. So, yun ang ibabalik ko sa'yo. Okay? Okay ba yon? Bakit parang hindi ka natutuwa? Natutuwa po kasi hindi makakapaghanap buhay na. Makakapaghanap buhay na ako kasi... Alam mo, yung pera, importante yan. Depende yan sa respetong ibibigay mo sa pera. Ha? So, patuturuan ka namin sa TESDA para matuto kang maghanap buhay sa halagang 5,000 lang na puhunan. Halo-halo, summer. Okay? O, halo-halo, summer. Mga palamig. Okay? O, so ang ibig sabihin nun, pwede ka nang lumipat doon. Maghihintay lang tayo ng konti, ha? Kasi kakausapin pa niya yung nanay niya. Okay ba, Bem? O, so okay yon. So at least, kikita ka na kung parerentahan mo yon, yung anak mo tutulungan ka namin ipagamot. Okay? Patingnan natin, meron tayong ugnayan sa Ospital ng Maynila para matulungan ka. Merong ibibigay naman ng gobyernong libre, hindi mo lang siguro alam. Nababayaran ng gobyerno yan, ha? Hindi lahat, pero malaki ang magiging tulong sa iyo. Okay ba? May kikitain ka na. Meron pang pagpagamot sa anak mo, meron ka pang titiran. Okay, so okay tayo. Yung utang mo na 15,000, Lynn, ako na magbabayad. Diba? Sandali lang. Magbagong buhay ka na. Magbagong buhay ka na, huwag ka na mangutang. Dahil wala ka talagang paroroonan, kundi babalik ka na naman dito sa face-to-face, iba na naman ang kalaban mo. Talaga. Di ba? O, minsan lang itong mangyayari. O, sino ngayon ang dapat mag-sorry kanino? Si Lynn. O, ayan pang hinihintay natin. O. Sorry. Sige ka na. Bayaran ko naman yung utang ko sa'yo. Oo. Doon kayo humarap, pruweba na talagang totoo yan. O. Naiintindihan ko naman ito din. Ayan. Patay na tayo. O, tama na yung galit, ha? Tama na yung galit. O, kayong dalawa, okay na rin ba kayo? Mag-shake hands nga kayo para may kasunduan kayo na maghihintayan kayo at wala nang suguran. O, ayan. Thank you. Salamat. Naku, salamat naman at meron tayong narating. Salamat na lang at meron tayong naipong konti pambayad ng utang ng mga taong ito. Naku! Di ba? Grabe, ano? Mabuti na lang may face-to-face. Palakpakan! May mga nagsasabi na ang pera daw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Teka muna. Sa ibang pagkakataon, totoo yan. Pero sa totoo lang po, totoo din na ang pera ay kasarinlan. Ingles, money is freedom. Para lang tayo ipanganak, kailangan bayaran ang komadrona o ospital. Kailangan ng pera para dumede o mag-aral. Kailangan ng pera para kumain, magrenta, magpaaral. Walang katapusan hanggang pagpalibing kailangan ng pera. Tama? Kaya ang pera, kailangan po yang respetuhin. Kailangan itong seryosohin, itrabaho ang kita at planuhing mabuti ang kita para ito'y sumapat sa pangangailangan at mapalago. Okay ang utang, hindi po masama yan. Kung ito ay pagpapalago ng yaman o may plano tayong pagkukunan para pambayad. Lahat ng iba pang uri ng utang ay wala nang ibubunga na maayos. Seryosohin po natin ang paghawak ng pera. Ito ang susi
ng payapa at maluwag na buhay. Promise mo, Lynn? Promise mo, ha? Okay, ako po ang inyong ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng Oras ng bayaran, tila nagkakalimutan. Alam naman po kasi nila yung halaga sa akin ng pera. Pero single man po ako. Naiintindihan kita, kaya nga kita tinulungan, di ba? Oh, pagtulong doon. Mga abuso mo na hindi ka nababayad sa akin. Nakapag-igib siya ng 3 araw, tapos ayaw mong magbayad. Hindi ko talaga babayaran dahil hindi nakita ng mata ko. Eh paano? Hindi mo kasi nakikita. Alis ka ng alis. Paano natin pag-iigib lang? Hindi kasama yung pagbabantay ng tubig mo. harapin mo face to face.